Magandang gabi po sa lahat, especially sa ating mga mag-aaral diyan sa The Light of the World in the World Online Bible School. No? Good evening to all of you. And again, I am your sister Crisel. On behalf of Pastor Anena, I will be discussing to you our topic about mind renewal. And ipagpapatuloy po natin yung mga lessons natin ng nakaraan. We are on Aralin 6 na. And ito ay tungkol sa spiritual na kaisipan. So ano nga ba ang spiritual na kaisipan? So yun yung ating pag-uusapan ngayon. But before that, we will pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa gabing ito, Lord. Thank you, Lord, sa another day naman, Lord, another opportunity, Panginoon, na ibigay mo sa amin to learn more about you. Hallelujah. Thank you, Lord, for the knowledge and wisdom, Lord, nga iyong ibinigay sa amin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na mas lalo naming maintindihan at mas lalo namin maunawaan, Panginoon, ang iyong mga mensahe. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa pamagitan ng lesson namin ngayon, Lord God. Hallelujah. May bagong kaalaman na naman kaming kapupulutan. Hallelujah. Na kung saan, Lord, ang aming mga buhay ay mabago sa pamamagitan ng iyong mga salita at maging ang pagbabago ng pamamaraan ng aming pag-iisip. Panginoon, ay may isabuhay po namin, Lord God. Hallelujah. Na gamitin mo po ang mga lessons, ang mga mapag-aralan namin ngayon, Panginoon, upang po ito'y magbigay daan, hallelujah, sa aming mga buhay, how to live like you, Lord God, hallelujah, hallelujah, na habang nandito po kami sa mundong ito, ay maipakita at maisagawa po namin ang buhay na katulad dati ni Kristo, hallelujah. Thank you po, Lord. Thank you, Jesus, hallelujah. All the glory and the honor belongs to you alone, Lord God, hallelujah. Pinapasalamatan ka po namin at itinataas po namin ang iyong pangalan in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. And let's start po. Ang ating tatalakayan ngayon is about pagbabagong kaisipan. Aralin 6 na po tayo ngayon. And ang tanong is, ano nga ba ang spiritual na kaisipan? So ano nga ba ang spiritual na kaisipan? Sa mundo ngayon, maraming mga salita ang ibinabato sa paligid. At ang tunay na kahulugan ay madalas na nawawala. Amen. No? Sa ating generation ngayon, karamihan mali ang pagkakaintindi when it comes sa spiritual na kaisipan. Marami ang naliligaw. Amen. Maraming hindi pa alam ang tunay na kahulugan ng spiritual na kaisipan. So ano nga ba ito? No? Nang tanungin sa kamakailang poll, maraming tao ang tumugon na sila ay spiritual ngunit hindi relihiyoso. So, paano nga ba? Bakit nasasabi ng karamihan na sila ay spiritual pero hindi sila relihiyoso? Halimbawa na lang, na may isang tao na maaaring maniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ngunit hindi sumasang-ayon sa mga doktrina ng isang particular na relihiyon. Maaring sila ay naniniwala sa pagninilay, pagmumuni-muni, o sa paghahanap ng kahulugan sa kalikasan. Sila ay spiritual, ngunit hindi relihiyoso. At maari rin sa ibang Kristiyano na maaring maniwala sa Diyos, maniwala sila sa Diyos at sa Biblia, ngunit hindi sumasang-ayon sa katuruan ng isang particular na denominasyon. Mas gusto nilang magkaroon ng isang personal na relasyon sa Diyos kaysa sumunod sa mga patakaran ng simbahan. Sila yung masasabi natin Kristiyano, ngunit hindi relihiyoso sa tradisyonal na kahulugan. And ang kanilang idea ng spiritual at relihiyoso ay may iba't ibang kahulugan. Ngunit ito ay pareho. Ngunit ito ay parehong totoo
para sa mas maraming Christians, no? Ang spiritual at relihiyoso ay parehong totoo para sa maraming Kristiyano. Ang terminong relihiyoso ay nagkaroon ng napaka-negatibong konotasyon. Konotasyon is yung ideas or feelings natin pagdating sa word na relihiyon. So it means nagkaroon ito ng napaka-negatibong dala sa karamihan, no? Pag sinabing relihiyoso, no, automatic ma-feel or masasabi natin na negative, no, sa karamihan. Yun ang pagkakaintindi nila when it comes sa relihiyon o relihiyoso. Ito ang St. Thomas ng bagong panahon na filosofiya na nakapasok sa simbahan, no? So meaning, ngayong panahon natin, no, pag may narinig tayong relihiyoso, ibang dating sa atin. Amen. Yung dating sa atin is negative. Ang salitang relihiyoso ay naging may negatibong kahulugan para sa maraming tao. Ibig sabihin, kapag narinig nila ang relihiyoso, ang nasa isip o nararamdaman nila ay hindi maganda. Parang may negatibong bagahe o dala ang salita. Amen. Ang dahilan daw ay dahil sa mga bagong idea at paniniwala na pumasok sa simbahan. Parang nagbago ang pananaw ng mga tao tungkol sa relihiyon at naging mas negatibo ang kanilang pananaw sa mga taong itinuturing na relihiyoso. Samantala, ang salitang relihiyoso ay talagang isang napaka-positibong salita na ginamit sa kasulatan. Amen. Isang napaka-positibong salita na ginamit sa kasulatan, no, sa Bible. Sabi na nga na nangangahulugan lamang itong pagsamba or pagpuri sa Panginoon. Ngunit dahil ang simbahan ay nagpakita ng isang napaka-mapanghusgang larawan ni Kristo sa mundo, ang relihiyoso at relihiyon sa kabuuan ay tinitingnan na ngayon bilang mapanghusga at humahatol. Ito ay dahil sa mga negatibong karanasan ng mga tao sa simbahan. Ang salitang relihiyoso at relihiyon ay naging negatibo sa paningin ng karamihan. Parang ang simbahan ay nagpakita ng isang masamang larawan ni Kristo sa mundo. Amen. Ang simbahan ay nagpakita ng isang masamang larawan ni Kristo sa mundo dahil sa ilang kadahilanan. Una, ang ilang mga simbahan ay nagpakita ng isang masamang larawan ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging mapanghusga at mahigpit, sa halip na ipakita ang kanyang pag-ibig, habag at pagpapatawad. Ang mga ito ay nagpapakita ng isang relihiyon na nakatuon sa mga panuntunan at batas, sa halip na sa pag-ibig at kaligtasan. Pangalawa, ang ilang mga miyembro ng simbahan ay nagpapakita ng mga negatibong pag-uugali tulad ng pagiging mapagmataas, pagiging mapanghusga, at pagiging walang pakialam sa mga nangangailangan. Pag-uugaling ito ay nagdudulot ng pag-aalangan sa mga tao na ikonekta ang kanilang sarili sa relihiyon at nagpapalaganap ng isang negatibong perception sa simbahan. Sa halip na ipakita ang pag-ibig at habag ni Kristo, ang mga pag-uugaling ito ay nagpapakita ng isang masamang larawan ng kanyang mensahe. Ang mga negatibong karanasan na ito ay nagdudulot ng pag-iisip sa mga tao na ang relihiyon ay mapanghusga at humahatol sa halip na isang daan patungo sa pag-ibig at kaligtasan. Kaya't ang mga tao ngayon ay iniisip na ang relihiyon ay mapanghusga at humahatol. Ang kasalukuyang katanggap-tanggap na termino ating generation ay spiritual. Amen. Compare sa relihiyon, mas maraming nagsabing mas spiritual ako, hindi ako relihiyoso. Para sa karamihan ng kanilang pagkakaintindi, ito ay karaniwang ginagamit upang sumangguni sa isang tao na interesado sa pag-unlad ng mental or emotional na aspeto ng kanilang buhay, no?
Karaniwang sinasama nila dito ang anumang pagsasanay o exercise na may possibility na mapatahimik sila at dalhin sila sa isang lugar na kinikilala nilang mapayapa. Ngunit, but, ang kanilang pagkakaintindi ay mali. Amen? Mali ang pagkakaintindi nila when it comes sa spiritual na pag-iisip. Ito ay talagang kaluluha. Ito ay kadalasang isang peking dinisenyo upang ilayo ang isang tao sa isang tunay na kahulugan ng spiritual na kaisipan o relasyon sa Ama. Ibig sabihin na ang pagtuto sa spiritualidad na nakatuon lamang sa mental at emotional na pag-unlad ay hindi tunay na spiritualidad. Sa halip, ito ay isang peking bersyon ng spiritualidad na nakatuon sa kaluluwa lamang, na tumutukoy sa esensya o diwa ng tao. Ang isang nabagong isip ay magiging isang spiritual na kaisipan. Ngunit ang isang spiritual na kaisipan ay maaaring hindi isang ganap na nabagong isip. Sa madaling salita, ang pagbabago ng isip ay isang proseso na may iba't ibang yugto. Ang isang nabagong isip ay nangangahulugang ang isang tao ay nagkaroon ng bagong pananaw at ang kanilang pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay ng spirito. At ang spiritual na kaisipan ay isang resulta ng pagbabagong ito, kung saan ang tao ay nagsisimulang mag-isip at kumilos sa mga prinsipyo ng pananampalataya. Gayunpaman, ang spiritual na pag-iisip ay hindi otomatikong nangangahulugang ang isang tao ay ganap nang nagbago. Posible na ang isang tao ay may spiritual na pag-iisip, ngunit hindi paganap na naalis ang mga lumang gawi at pag-uugali na laban sa kalooban ng Diyos. For example, halimbawa, kung ikaw ay isang taong madaling magalit, kung ikaw ay isang taong hindi mo makontrol ang iyong emotions, at dahil nga ikaw ay may spiritual na pag-iisip, at nauunawaan mo, na ang galit ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Then you can pray for it, Then you can pray for it, But suddenly, nakaharap ka sa isang situation na nagdudulot ng galit at maaring hindi mo pa kayang i-control ang iyong emotion and still nadala ka ulit ng iyong galit. Meaning, mga kapatid, hindi pa talaga tayo totally na nabago pag still na nadadala pa tayo ng ating emotions. Yes, mayroon tayong spiritual na pag-iisip na kung saan makonvict tayo na mali yung ginagawa natin. But still, dumating yung mga sitwasyon na hindi natin maiiwasan na kung saan involve yung ating emotions. May mga case na nadadala pa rin tayo ng ating galit. Ang ganap na pagbabago ay nangangailangan ng pagbabago ng isip. At ito ay isang proseso na nangangailangan ng panahon, pagsisikap at pag-aaral. Pagsunod sa mga turo ni Kristo at pagiging handa na magbago sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay daan sa pagbago ng pamamaraan ng ating pag-iisip. Ang spiritual na pag-iisip ay isa na ginamit upang makilala kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yes. Yun. Yung gusto kong sabihin na yung spiritual na pag-iisip ay isa na ginamit upang makilala kung ano ang tama at kung ano ang mali. So, if ever mayroon tayo spiritual na pag-iisip na kung alam mo kung ano ang tama sa mali. Na ang spiritual na pag-iisip ay isa na pinipili na magsalita lamang kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa isang sitwasyon na ipinakita sa Biblia. Ang spiritual
na pag-iisip ay hindi itinatapon sa bawat hangin ng doktrina. Ang spiritual na pag-iisip ay hindi ginagalaw ng mga pangyayari, sitwasyon. Ito ay patuloy na kumikilos kasama ng Diyos. So, sa ating pagninilay-nilay, may mga sumusunod rito na kasulatan na may tanong na posible bang mamatay ang isang taong may pag-iisip sa spiritual, if ang isang Christians ba, libang mamatay if mayroon siyang spiritual na pag-iisip? Ang sagot ay nandito sa Romans chapter 8 verse 5 to 7. Sabi rito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa spirito ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa spirito ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Amen. So ang verse na ito ay sulat ni Paul sa mga taga-Roma. Ito ay naglalarawan ng pagkakaiba ng pag-iisip ayon sa laman at pag-iisip ayon sa spirito. Ang pag-iisip ayon sa laman ay nakatuon syempre sa makamundong bagay, it's obvious, at nagdudulot ng kamatayan. Habang ang pag-iisip ayon sa spirito ay nagdudulot sa buhay at kapayapaan dahil ito ay nakatuon sa mga bagay mula sa Diyos. Ang pagbabago ng ating buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng ating pag-iisip upang maging ayon sa mga bagay ng spirito. Kasama ang pagbabasa ng Bible, panalangin, pakikisama sa ibang Kristiyano, at paglilingkod sa iba. Sa pamamagitan ng pagtutok sa spiritual na pag-iisip, makakaranas tayo ng tunay na kagalakan, kapayapaan at relasyon sa Diyos. And from the book of Romans 12, chapter 1 to 2, sabi rin dito, kaya't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong mga katawan ng isang haing buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos, na siyang inyong makatwirang paglilingkod. So ito yung verse na palagi natin ginagamit, na kailangan natin i-offer yung ating sarili as a living sacrifice, banal, kalugod-lugod sa Diyos. So dapat, dapat tayong mag-iwas sa pagsunod ng mga kaugalian ng mundo. Kailangan nating, upang mahain natin ng buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos ng ating mga sarili, ay kailangan nating iwasan ng mga makamundong gawain upang maunawaan nating mabuti ang kaaya-aya at perpektong kalooban ng Diyos para sa atin. Sa madaling salita, dapat nating ihandog ang ating buong pagkatao sa Diyos, at gamitin ang ating mga kakayahan at buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. And then dito rin, sa Efeso chapter 4, verse 22 to 27, sabi rito, na inyong iwaksi tungkol sa dating pamumuhay. Ang dating tao na masama ayon sa mapanlinlang na pita, at mabago sa pamamagitan ng spirito ng inyong pag-iisip, at inyong isuot ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos, ay nilalang sa katwiran at tunay na kabanalan. Kaya't talikuran ng kasinungalingan magsalita ang bawat tao ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga sangkap ng isa't isa. Kayo'y maggalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong puot. Amen. Ni magbigay ng dako sa dyablo. Amen. So sabi rito, ipinapahayag dito ni Pablo ang kahalaga ng pagbabago ng pamumuhay at pag-iisip ng isang Kristiyano. Sinasabi niya na dapat iwaksi, Yes, iwaksi ng mga Kristiyanong dating pamumuhay na sumasalungat sa katwiran at tunay na kabanalan. Ang pagbabago ay dapat
manggaling sa espiritu ng kanilang pag-iisip. Yes, sa espiritu ng kanilang pag-iisip kung saan sila ay tinatawag na isuot ang bagong pagkatao na nilalang ng Diyos. Mahalaga rin na talikuran ang kasinungalingan at sa halip magsalita ng katotohanan sa kapwa. Sapagkat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi rin dapat payagan ng mga Kristiyano ang galit na humantong sa kasalanan. Amen? At hindi sila dapat magbigay ng dahilan para maipit sila sa mga panlilin lang ng dyablo. No? Sa mamamagitan ng mga aral na ito ipinapakita ni Pablo, no? Ang kahalaga ng pagbabago sa pag-iisip at pamumuhay ng isang Kristiyano upang maging tapat sa katwiran at magpakita ng tunay na kabanalan sa kanilang mga gawain at pananalita. Amen. And from Colossus naman, chapter 3, verse 5 to 10, sabi rito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na nasa ibabaw ng lupa. Still, no, ang mga makabundong gawain. Pakikiapid, karumihan, labis na pagmamahal, no? Masamang pagnanasa at kasakiman, no? Na siyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang puot ng Diyos ay dumarating sa mga anak na pasaway. Na kayo rin ay lumakad ng ilang panahon nang kayo ay nangabubuhay sa kanila. Datapwat ngayon ay inyong iwaksi na rin na ang lahat ng ito, galit, puot, masamang hangarin, kalapastanganan, maruming pakikipag-usap sa iyong bibig. Amen. Magsisinungaling kayo sa isa't isa, palibhasa ay ihinubad ninyo ang lumang tao kasama ng kanyang mga gawa. At nangagbihis ng bagong tao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumikha sa kanya. Amen. Yes, sabi rito, hinimok ni Pablo, no? Hinimok ni Pablo ang mga Kristiyano na patayin ang kanilang mga sangkap na nasa ibabaw ng lupa, no? Ang ating mga gawain, no? Mga dating gawi natin na kung saan ay humahadlang sa relasyon natin sa Diyos. Amen. Ang mga pagnanasa at gawin na nagmumula sa kanilang dating pamumuhay, no? Kabilang dito ang pakikiapid, syempre, no? Karumihan, labis na pagmamahal. Amen. Masamang pagnanasa at kasakiman, kailangan natin itong itakwil. Amen. At simula ng hinubad natin, no, ang ating dating kasuotan, no, na sumisimbolo sa ating dating gawi, no, ay sinuot naman natin yung ating bagong kasuotan, which is, no, ang larawan ng Diyos, no, is ang gawi ng Diyos, no, mismo, no, na isabuhay natin. Amen. At yun lamang po mga kapatid, no, ng spiritual na kaisipan na kung saan, no, na kung saan ito ay resulta, no, ng pagbabago ng ating isip, no. Kaya pala, no, pag binago natin yung ating isip, no, pag sinimula natin baguhin yung pamamaraan ng ating pag-iisip, no, pag binago pala natin yung pamamaraan natin ang pamamaraan ng ating pag-iisip, no, ang resulta nito, no, ay ang spiritual na kaisipan. Amen. Sa ating buhay. So, ayun nga po mga kapatid, no, hindi ibig sabihin na pag tayo ay mayroon ng spiritual na kaisipan ay automatic na mayroon tayo ng pagbabago ng ating isip, no. Kailangan pa rin natin, no, na baguhin ang pamamaraan ng ating pag-iisip, and the result of it is magkakaroon tayo ng spiritual na kaisipan. Amen. At sa mga verses or talata na binigay ni Paul sa atin, yun yung mga kailangan nating gawin, no, para magkaroon tayo ng spiritual na kaisipan, no. Kailangan natin iwaksi ang mga dating gawin natin, no. Kailangan natin talikuran ng mga dating gawin natin. Amen. Kailangan nating baguhin ang pamamaraan ng ating pag-iisip, no. As a result of that, magkakaroon tayo ng spiritual na kaisipan mula sa Diyos. Amen. So, yun lamang po ang ating tatalakayan ngayon. And I know for sure Pastor Nana prepared questions
no, for you to answer, no. Please, sagutin niyo po yung mga tanong na yon and send niyo po sa ating mga pastors. Yun lamang po, mga kapatid. To God be all the glory. God bless us all.